Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sinabi ni Stephen Colby sa kanyang aklat, libro, na Seven Habits of Highly Effective People. Pag sinabing habits, ugali, ang iyong mga gawa, asal. Pag sinabing effective, mabisa, mabunga, magaling, mahusay. Sinabi niya sa kanyang aklat na yon, sa habit 2, na you have to begin with the end in your mind. Para ikaw daw ay mas maging mahusay at mabisa, mabunga, magsimula ka sa huli sa pamamagitan ng iyong utak, sa pamamagitan ng iyong pag-iisip. Makikita natin yan o alam natin yan pag nagluluto tayo. Gusto nating magluto ng sinigang, mamayang tanghali, nasa utak pa lang natin, mamamalengke ako. Habang naglalakad ka papuntang palengke o sa mga sosyal, grocery, supermarket, iniisip mo na yung mga sangkap. Ano ba yung sangkap na sinigang? Pwedeng pata, sinigang na pata, pwedeng pork chop, nakakagutom. Yung mga gulay. Pero kung titingnan natin, kanina iniisip ko, tama, magiging mahusay tayo. Pero kailangan din nating isipin na hindi natin pwedeng piliin ang kahihinatnan ng mga gagawin natin. Ang ibig sabihin, we cannot choose the consequences of our action. Pero pwede mong piliin kung ano ang iyong gagawin. Palagi ko yung sinasabi sa youth homes. Sinasabi ko, nung kayo ba ay gumagawa ng mga bagay na labag sa batas, naiisip nyo ba na makukulong kayo? Hindi po, Father. Pero habang ginagawa nyo yun, anong naiisip nyo? Masaya, masarap. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi nyo naisip kung ano yung kahihinatnan ng gagawin nyo. So, ganun din sa ating pag-uusapan. Hindi natin pwede pang masabi hanggat hindi natin naluluto yung sinigang na yan, na masarap yan. Pero kailangan nating piliin sa ating pamimili yung masarap na rekado o sangkap. Siyempre, bibili ka ng gulay, sariwa, bibili ka kung baka man yan o baboy man yan, siyempre pipili mo yung sariwa para nakakasigurado ka at kukumplituhin mo yung mga sangkap mo, rekado mo. Naalala ko noon, ang pampaasim sa sinigang, sampalok o kamyas sa iba. Sampalok, minsan pag humigop ka ng sabaw, sasabit pa yung balat ng sampalok. Pero ngayon, iba na. Di ba? Meron na tayong instant. Pero kung halimbawa man may nakalimutan kang rekado, may nakalimutan kang sangkap, ay nakalimutan ko to sa lulutuin ko. Pero nakapagsimula ka ng magluto, pwede kayang makahiram sa kapitbahay ko. Pwede kayang bumili sa tindahan. Sa pagbili mo, nasunog yung niluluto mo, talagang sigurado ko hindi masarap yan. So, magsimula tayo sa huli. Bakit? Upang mapaghandaan kung ano ang itinalaga sa atin ng Diyos. Sabi, bakit naman natin pag-uusapan yan, Father? Anong kinalaman yan? Kasi sa ating mabuting balita, bigyan natin ng pansin yung pagtawag ng ating Panginoon sa apat na unang apostol. At gusto kong iugnay na kung anuman ang mga pagpapala na binigay sa atin ng Diyos, tayo ay tinawag, calling, vocation, pagpapala yan. Eucharistia, komunyon, pagpapala. Na kung anuman ang pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos, ang bunga nito ay dapat kaligtasan.
salvation. Kaya nga sinabi niya, sa mabuting balita nung nakaraang linggo, sa 1, Kabanata 6, sabi niya, do not work for the food that perishes, but for the food that lasts for eternal life, which the Son of God gives. Sabi niya, wag kang gagawa para sa pagkaing nasisira, kundi pagsumikapan mong kamtan ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay buhay o nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya pag sinabing nagbibigay ng buhay na walang hanggan, salvation, kaligtasan. Kaya nga pwede nating sabihin na ang huling hantungan natin ay kaligtasan, hindi kamatayan. Ito yung huling-huli natin. Sa ibang lugar kasi may tiles sa sahig. Kaya ang daling i-illustrate. Kung ito yung huling hantungan natin, ito yung kaligtasan. Dapat dalhin tayo sa kaligtasan. Yung kamatayan, andito lang yan, nasa gitna lang yan. Kaya nga marahil ito yung dahilan kung bakit hindi pinagaling lahat ni Jesus. Dahil ang kagalingan, hindi yun ang huling hantungan. Dahil kahit na may sakit tayo, pwede tayong maligtas sa huling hantungan natin. At pwede rin nating isipin o pagnilayan na napapagod rin tayo. Tama, sinabi ng Panginoon na hindi ka na magugutom. Hindi ka na mauuhaw pag kumain ka nito. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na babalik sa Kanya. Kakahapon pinag-usapan yung ang nagliliwanag na pagbabagong anyo ni Jesus. Transfiguration. Pista kahapon ng Transfiguration. At ito ay patikim kung ano ang makikita natin sa kaligtasan natin sa buhay na walang hanggan. Pero makikita nyo, dahil wala pa tayo doon, bumaba sila ng bundok. So, ang ibig sabihin, tama, ang komunyon, ang taluktok, at ang bukal ng ating lakas, at ang ating kakayahan, the summit and the source of life, buhay. Pero may pagkakataon na mabibigo pa rin tayo. May pagkakataon na masasaktan tayo, may pagkakataon na malulungkot tayo, manghihina tayo, pero kailangan nating bumalik sa Diyos. Pero ang tinapay na binibigay ng Diyos, ang pagkaing binibigay ng Diyos ay magdala sa atin sa kaligtasan. So yun ang ibig niyang sabihin. At tayo ay pinili ng Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, at siyang nagsabi kung sino tayo, kung ano ang ating pagkatao, siya ang bubuo ng ating pagkatao. Kailangan lang nating makibahagi, katulad ng sinabi niya kay Pedro, ikaw, Simon, o ikaw, tatawagin ding Cephas, nang ibig sabihin, Pedro. At alam naman natin yung buhay ni Pedro. Siya, ipinagkaila niya, pero nanatiling tapat. Nanatiling tapat si Pedro. Kaya makikita natin, ito yung mga sinasabi sa mga pagbasa, sa unang pagbasa. Anong matututunan natin? Na tayo ay tinawag, pero kung tayo ay tinawag, tanungin natin kung ano yung dapat nating gawin. Kasi nagalit yung mga kalalakihan ng Ephraim kay Gideon dahil parang konti lang ginawa namin. Ano ba to? Pinagbantay mo lang kami ng ilog. Pero sinabi ni Gideon, alam niyo ba na napatay niyo sino yun? Yung dalawang pinuno, si Oreb at si Eb. Alam niyo ba na yung ginawa niyo, hindi ko mahihigitan yan? Kaya nawala yung galit nila. Sa ikalawang pagbasa, ano yung sinasabi ni Pedro sa mga tao? Sinabi niya na, oo, tinawag tayong lahat. Pero
Nung ibinigay ng Diyos ang banal, si Jesus, ang makatwiran upang iligtas tayong lahat, ipinaglaban nyo na kayo ang tama. Ipinaglaban nyo na mali si Jesus, kaya ipinapako nyo si Jesus. Pero may pagkakataon pa tayo na magbago. Hindi dahil tayo ay mga anak, kayo ay pinili upang makita ang liwanag ng Diyos at mula sa inyo maligtas ang buong mundo. So makikita natin na kung tayo ay tinawag at Diyos ang nagbigay sa atin ng ating pagkatao, hindi dahil sa sarili nating kakayanan. Tama, meron tayong kakayanan. Nakikita natin yun, kaya tayo minsan tinawag. Tinawag si Deacon Sol sa band dahil may kakayanan siyang tumugtog. Kung ano pa. Kung tayo po ay pupurihin ng tao, tanggapin natin. Pero isipin natin na kung hindi kapuri-puri ang buhay natin sa Diyos, walang saysay ang buhay natin. Walang halaga at kahulugan. Tanggapin natin. At kung laitin man tayo ng buong mundo, maliitin, husgahan, pahiyain, pero pinupuri tayo ng Diyos dahil sa ating buhay, hindi dahil sa sarili nating kakayanan, hindi self-righteous, dahil tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban, ito yung mas mahalaga. Dahil siya ang lumikha sa atin, siya ang nakakakilala sa atin. Marami tayong pinaglalaban sa buhay natin. Pero ang tanong, yung pinaglalaban ba natin may saysay, may katuturan? Ang mahalaga, ang pinaglalaban natin, dalhin tayo sa kaligtasan. Siguro isang bagay sa nararanasan natin, nagbukas po kami sinimula namin yung ministry sa Pasay BJMP, Pasay City Jail. At nung una, maganda yung tanggap sa amin nung jail officer. Sinabi ko, andito po kami, alam ko, araw ng mga ama yun, sabi ko, pwede ko po bang ipagpanalangin yung mga PDL? Sige, Father, maganda yan. Papaalam ko lang sa superior ko, tapos kinabukasan. Sige, Father, pwede kang pumunta. Di pumunta ako. Sa tinanong ko, ilan ba ang PDL dito? 1,000 mahigit. Kaya naganda ako. Nagdala ako ng 3 holy water. Tapos sabi ko, sige po, punta na tayo. Father, dadaling ka lang namin sa 3rd floor. Kasi yung 2nd floor, may dalaw. Sa 3rd floor, 600 plus yung PDL. So sabi ko, sige po, ganito gagawin natin. Magsasalita muna ako, babasahin ko yung gospel, magbibigay ng salita, tapos ipagpapanalangin ko yung mga tatay. So, yun ang ginawa ko. Tapos, pagkatapos, nabanggit ko dun sa officer, pwede po ba kami magmisa dito? Kayo magbibigay ng schedule. Sige, Father. Pero bago pa nga yun, sabi ko, ang nakikita, sabi niya kasi, yung common area, 90. 90 na PDL. May silya na maayos, may altar. Tapos sabi niyo, 600 plus yung PDL dito sa 3rd floor. Asan pa po yung iba? Pwede po ba nating pasukin yung mga selda? So very receptive, sabi ng officer, sige, Father. Kahit yung cellphone ko, pwede ko bandalin yung cellphone ko para makakuha ng picture para documentary. Father, ako na lang kukuha ng picture. Sige, okay lang. Ipapasa ko na lang sa inyo. So, pumunta kami doon, pumasok sa selda, binasbasan lahat ng PDL, tapos yun nga, sinabi ko na, pwede ba tayong magmisa rito? Sabi ko, sige, Father, papaalam natin, kayo magbigay ng schedule, sabi ko sa kanila. Pero nung sinabi ko na hindi po kami Roman Catholic. CEC kami, Episcopal, Charismatic Episcopal Church. So kinabukasan may tumawag na taga BJMP. Kailangan po namin ng MOA.
Memorandum of Agreement. At si Father Adel, nagpasa na siya ng Memorandum of Agreement na kasama ng sulat ni Bishop na ito ay magiging sakop nito yung buong Metro Manila. Tama, Bishop? Na pwede sa Taguig, pwede sa katulad ninyo sa Parañaque, kung saan tayo merong mga misyon. So, yun ang iniintay namin. Pero nung pinaloob ko si Father Adel, sabi niya, Father, maraming requirement pang hinihingi. Sabi, ano pa? Kailangan pa natin ng kumuha ng CHR, ng hindi request, certificate sa Commission on Human Rights. Sabi ko, sige. Pero nararamdaman na namin, at hindi naman natin sila hinuhusgahan kung ito nga talaga yung protocol nila. Pero merong nahuhusgahan tayo dahil hindi tayo Roman Catholic. Tapos, nung nakaraang linggo, pinaloob ko ulit si Father Adel. Father Adel, kamusta na yung memorandum natin? Father, nandun pa, iba-background check pa tayo. Sabi ko, sige. Yun yung sinasabi ko, na minsan mararamdaman natin na hinuhusgahan tayo. Hindi naman tayo talaga nilalait. Pero may pagkakaiba, mararamdaman natin yung pagkakaiba. Pero hindi ko sinasabing wag na nating ituloy yung laban. Pero ang sinasabi ko, nawa, yung mga gawa natin, dalhin tayo sa kaligtasan. Ang gawa, katulad nga nung sinabi ni Jesus, kasi yung mga tao nung sinabi ni Jesus na pag sumikapan niyo yung pagkain, sinabi ng mga tao, ano kailangan namin gawin para magawa namin yung mga bagay na yan? So, pag sinabing gawa, yung works of God, doon sa 1 Kabanata 6, hindi ito ang mga inaasahang gagawin ng tao para sa Diyos. Nung sinabi ni Jesus na work of God, isa lang pala yun, work of God, singular. Ang sinasabi niya, ang gawa ng Diyos para sa tao. So, ang sinasabi niya, vocation, yung calling natin. Siguro sasabihin natin, Father, hindi naman kami clergy. So, pinag-aralan namin nung nakaraang linggo, meron tayong 2 vocation. Banal na orden, holy order, at banal na matrimonya, pag-aasawa. Iwan muna natin yung banal na orden, holy order. Andiyan ang bishop, priest, deacon. Pero sa banal na orden, sa banal na matrimonya, pag-aasawa. Muli, tinawag tayo, may mga tinawag sa atin upang magkaroon ng asawa. Pero yung asawa, hindi yan para sa sarili mong kaligayahan. Babalikan natin, ang pag-aasawa ang dahilan upang ikaw ay maligtas. Sino ang mga nasa ilalim ng asawa? Asawang lalaki, asawang babae, ina, ama, anak. At marami tayong pinaglalaban kahit na tayo ay mag-asawa. Sa St. Peter, sinimulan po namin na magkaroon kami ng usapin, parang seminar, tungkol sa mga mag-partner. Ibig sabihin, hindi kasal. So para sa lahat yun ng hindi kasal, pwedeng 2 single na hindi pa nakakasal, na nagsasama na may mga anak na, pwedeng 1 balo o single na may mga anak pare-pareho, pwedeng 2 balo, pwedeng hiwalay yung isa, pwedeng hiwalay yung 2. Kasi ang dami nga nating pinaglalaban. Ang sinasabi natin, karapatan namin itong lumigaya. Wala na ba kaming karapatang lumigaya at pumili ng partner namin? So, habang pinag-uusapan natin to, pinag-uusapan yung kahalagahan ng calling, ng pag-aasawa, nawa maunawaan natin na ang kahalagahan at paghahanda sa ating kaligtasan dahil sa pag-aasawa. At nawa, maunawaan nila. Dahil itong August,
itong buwan ng Agosto po, magbabasbas ako ng mga magpartner. Hindi babasbasan yung relasyon nila, pinaliwanag ko na sa kanila ito, babasbasan ko kayo bilang individual, tao na nangangailangan ng grasya ng Diyos na nawa maliwanagan tayo. So, malinaw. So, magandang pagtuunan ng pansin, yung medyo viral ngayon, yung comment ng nanay ni two-time gold winner, Carlos Yulo. Tama ba ako? Carlos Yulo, no? Di ba, may kinoment yung nanay tungkol sa incentives. Tapos nag-comment din si Yulo. Hindi natin hinuhusgahan, hindi natin minamaliit, hindi natin nilalait. Magandang pagnilayan. Dahil minsan, may mga pinaglalaban tayo sa buhay natin. Na ang mga ina, pinaglalaban na pagdating ng may trabaho na ang anak, inaasahan nila. Dapat naman kasi talaga, di ba? Pero, inaasahan, aalagaan mo ko. Inaasahan, yung mali kasi doon, inaasahan mo bilang kapalit ng ginawa mo sa kanya. Yun ang ibig ko sabihin. Pinag-aral kita, pinakain kita, dinamitan kita, dapat, gano'n din ang gawin mo sa akin. Pero ang pagkakaiba kasi, ng pinakain mo, dinamitan mo, at pinag-aral mo, dahil sa pagmamahal mo. Hindi dahil umaasa ka na isang araw, ibabalik sa iyo yung ibinigay mo. So yun ang ibig ko sabihin. Ang pagiging ina, nawa dalhin tayo sa kaligtasan sa mga nanay. Nawa sa habang tumatagal, habang kumakain tayo ng tinapay ng buhay, ng pagkain ng buhay, maging makadiyos ang ating pagpapayo. Kaya nga, una dapat ang pag-aasawa. Bago ka nagkaanak. Dahil una sa lahat, ikaw ay asawa. Pero minsan, pag may anak na tayo at minsan marami na yung mga anak natin, minsan nawawala na yung pagiging asawa natin. Mali. Una sa lahat, sa mga relasyon sa relasyon natin sa asawa natin, sa pamilya natin, una sa lahat, ikaw ay asawa, hindi tatay. Pangalawa yung pagiging tatay. Kaya kung nakakahadlang sa iyo yung pagiging tatay, sa inyong mag-asawa, may mali, may kulang. Pero siyempre, alam naman natin, nung kinasal tayo, nangako tayo kay Jesus. So, ganun din ang mga nanay, na kung minsan napapabayaan natin ang ating asawa dahil sa mga anak natin, mali, may kulang. Una sa lahat, asawa ka. Kaya nga, binibigyan linaw ko sa kanila. Sinabi ko, ang asawang lalaki ang magmamahal. The burden. Pag sinabing burden, responsibilidad mo yan. Yan ang pangako mo. Kaya sinasabi palagi ni San Pablo, katulad ng pagmamahal ni Kristo, ibinigay mo yung buhay mo. At ang asawang babae, sumunod. Magpasakop. Sa mga anak, kala nyo, ligtas kayo ha. Lahat tayo dito, anak. Kaya nga, kung ikukumpara natin yung karera sa bukasyon, pag sinabing karera, karir. Hindi hindi karera ng kabayo. Karir. Bilang mga anak, nawadaling kayo ng inyong pagiging anak sa kaligtasan. Paano? Kaya nga merong commandment number 5. Igalang mo ang iyong ama at ina. Yun ang magdadala sa iyo sa kaligtas. Nag-aaral ka, yun ang karir mo. Darating ang panahon, matatapos ka sa pag-aaral, anak ka pa rin. Magkakatrabaho ka.
magkakaasawa ka, magkakaanak ka, pero anak ka pa rin. Magre-resign ka sa trabaho mo, anak ka pa rin hanggat buhay ang magulang mo. Anak ka pa rin. At nawa na kahit ikaw ay may trabaho at mataas ang pinag-aralan, kasi ganun kadamisan mas mataas ang pinag-aralan ng anak kaysa sa ama dahil nagsikap ang magulang para mapabuti ang buhay mo. At nawa ikaw ay meron ng mabuting kabuhayan, ikaw na yung nagtatrabaho, ikaw na ang nagbibigay, ikaw na ang nagpapakain, huwag mong sigaw-sigawan ng magulang mo. Father, di ko naman sinisigawan Oo nga, hindi ka nga sumisigaw, pero binubulong mo yung mura mo. Nagre-reklamo ka, tatalikod kang ganun. Papira naman. Huwag nating pagalitan kahit na magulang ang mali. Kasi minsan ganun Lalo na pag tumatanda na yung magulang. Excuse me po sa mga matatanda. Pero hindi natin may iwasan yun na sa ating pagtanda, minsan talaga paulit-ulit tayo ng ginagawa. Kaya minsan yung anak, ano ba naman, Nay? Paulit-ulit ka na lang Sinabi ko na sa inyo, huwag mong gagawin yan. Huwag mo, kasi baka madisgrasya ka, baka madulas ka. Sinabi ko naman, ang kulit mo naman, Nay. Bakit? Bakit ganun? Kasi, ang tumatanda, para maintindihan natin, nababawasan na yung pag-iisip nila tungkol sa hinaharap, future. Ang naaalala na lang nila, yung nakaraan. Kaya yun ang inuulit-ulit nila, na ito yung ginagawa ko noon. Okay naman ako noon, nung ginagawa ko to. Pero ngayon, hindi na pwede. Pero igalang natin, pagsabihan natin. Di ba? Minsan, hindi ko makalimutan, kaya ayokong tingnan May mga bagay na ayokong tingnan. Nung nagmimisa ako sa Patay sa isang kalsada, may dumaang lola. Naka-crop top, naka-mini. Sabi ko, Nay, saan kayo pupunta? Attend ng misa. Diba? Pinagpipilitan niya yung damit niya, pero hindi na bagay Hindi na bagay sa kanya yun. Yun ang ibig ko sabihin. Nung kabataan niya siguro, nung teenager siya, pwede. Pwede yung mga ganyang damit. Pwedeng nakamini ka. Ngayon, kita na yung... Pero, muli, sa ating... nawa sa pagsusumikap natin, lalong-lalo na sa pamilya, hindi lang puro picture. Lalong-lalo na sa ministry. Minsan, ang dami nating picture, hindi ko po sinasabi na masama ang picture o mag-post. Pero sana, nawa, hindi hanggang post lang. Nawa yung pagsusumikap natin sa mga ministry natin, sa buhay pamilya natin, dalhin tayo sa kaligtasan. Hindi hanggang litrato lang. Hindi tayo maiwan sa litrato. At muli, tayo ay pinili ng Diyos. Ang Diyos ang magsasabi kung sino ka, ang bubuo ng pagkatao, tayo makikibahagi ang pagkain na nagbibigay ng buhay na ating binabalik-balikan upang magkaroon tayo ng pagkakataon na makibahagi sa pagliligtas ng sanlibutan. Yun yung malalim na katuruan. Hindi lang para sa atin, kaya tayo nagkukumunyon. Makibahagi sa pagliligtas ng sanlibutan.